Hello from Taichung. Survive ako sa biyahe. At naka-check-in na ako pero lumabas ako para kumain. Tapos ito yung nakita ko. Parang ano lang siya. Walang pong restaurant ba itong matag. Baka masarap yung mga pagkain. Gutom na ako. Sana masarap. Hindi ko in-expect. Ang dami. Fourth milk tea of the trip. Fourth, fifth. Since 1994 pa daw sila. Yung hotel is nasa kalagitnaan ng parang shopping district din. Parang Ximending. Pero yung hotel ko kasi sa Ximending is sa labas ng night market, pero sa Ximen area pa din. Make sense pa. Mas malapit siya sa lahat. Tapos parang mas trip ko yung mga pagkain tsaka yung mga establishment dito. Mas gusto ko yung vibe. Looking for a locker. So I can use this one. So you just have to set your passcode. Wala ko na naman. In fairness, sa lahat ng itinerary ko, parang ito lang yung araw na natupad. Ilagay ko talaga sa itinerary ko is kahapon pagkadating dapat ng Taichung is itutur ko na yung Rainbow Village, yung ganun-ganun. Tapos today is free time lang. As in, maglalakad-lakad lang ako. Tapos magko-coffee shop sana. Pero hindi ko na yun kailangan gawin kasi parang coffee shop na rin naman yung lounge area nung hotel. So doon na lang ako nag
stay, nag-chill, nanood ng mga kung ano-ano. Bukas sana mag-aalisyan tsaka Salmon Lake. Pero ang lalayo pala nun. Parang 1 hour to 2 hours lang nung nire-research ko. Pero nung tinitignan ko na ulit, para sana pina-finalize ko na yung itinerary ko. Parang 3 hours, 4 hours. Hindi ko na talaga kaya yung travel na super tour. Parang ano na lang ako. More on chilling, lakad-lakad, punta sa mga mga yung walkable lang na tawag dito na sites or mga attractions. Kaya siguro sobrang gustong-gusto ko yung Singapore kasi halos lahat ng gusto mong puntahan kaya mong lakarin basta matyaga ka. Ito yung ginagawa ko sa Taichung. Naglalakad-lakad lang ako sa mga walkable na site. At isa tong tag ito, River Subanes Kenemebum. Yeah. Oops. Sasatawid ako. Ito tumawid. Oops. Okay. Bukas, baka nagka-sure kung magsa-Salmon Lake pa ako. Parang pagod na yung diwa ako para sa Salmon Lake. Gusto ko na lang maglakad-lakad ng ganito. Pag muni-muni. Mas malamig dito sa Taichung compare sa Taipei. Init sa Taipei eh. Kahit gabi na. Ngayon, carry kong suotin to. Nung last night, chinek ko is 23 degrees daw. Grabe. 5th day ko na agad. Parang ilang days na lang uwi na ako. Kung may leave credits pa ako, mag-extend pa ako. Para talaga mapanood ko rin si Mark. Gutom na ako. Hanap na ako ng makakainan. Bye. Say bye, bye, bye. Bye. Sixth day in Taiwan, 2nd day in Taichung. Ito ang ating breakfast for today. At yung leftover ko kagabi. Okay. Ngayon lang ako nagising ng maaga since dumating ako dito sa Taiwan. 8:54 pa lang, 7:30 ata ako na dito. Achievement.
gusto mo yung nakaabot nga ako sa bus, pero lumagpas naman ako. So, parang hindi ako aabot sa sunset. Ang layo ko. Hindi pala tumutunog yung buzzer. So, hindi huminto yung ano. Tapos, nagpas na pala yun. Tuloy-tuloy lang yung bus. Hindi siya huminto dun sa dapat stop na bababaan ko. Kasi walang signal. So, hindi ko nakita na yun na pala yun. So, ngayon, mukatan ako at mag-isa lang ako. Lord, tapasan ko na ba to? Walang katao-tao dito. Ay, ang ganda. Taichung Aquarium. Parang sarado pa siya. Ganda. Ang ganda dito kasi hindi naman ako nakapanlamig. Tsaka may sunset kaya parang wala namang araw. Nanginginig na ako dito. Nasaan na kaya ako? Sinusundan ko lang yung route ng bus. 688. Saan na kaya ako bus? Wala akong signal kasi hindi ko alam kung saan bababa. Nakarin ko na lang. I wanna get just a small one, maybe. Oh, small one is okay. It's not too heavy. Yeah. Maybe just the line art. Nice, so beautiful. Of course. Day 7 in Taiwan. Third day in Taichung. Bago pumunta ng Kaohsiung. Malakad-lakad muna ako dito. Ito ay Maple Garden. Nag-check out na ako, tapos iniwan ko lang yung gamit ko dun sa baba. Grabe yung adventure kahapon. Literal na ang lalang adventure niya. Pag uwi ko, naligo lang ako tapos natulog na ako. Tapos nagising ako mga 7 na. Nag-start na ako mag-pack ng gamit. Tapos mag-almasal. Tapos mag-muni-muni. Actually, na-realize ko talaga kahapon may mga bagay na hindi talaga pinipilit. Dapat, ganda dito, shucks. Good choice na dito ako bumaba. So pretty. Dapat ata talaga yung Taichung trip ko ay for chilling lang. Hindi ko dapat sinugal na ang ganda. Hindi ko dapat sinugal na nag-go may wetland ako. Kasi pumunta lang ako doon para maligaw. Grabe talaga. Feeling ko may part ko na na-trauma ako. Ang ganda dito siya. Sweet. Diba? So pretty. Umuulan pero parang wala lang sa akin. Talagang sakit aabutin ko na ito. Pero ayun nga, feeling ko talaga may part sa akin na trauma dun sa nangyari kahapon. Hindi na ako masyado nag-date. Kasi wala talaga. Feeling ko wala akong napala dun sa Gawmay Wetland kasi hindi ko nga wala akong sunset na nakita, naligaw ako, naglakad lang ako. Siguro kung may nag-gain man ako doon,
is yung 10K steps. Ganda. Kasi ang dami ko talagang steps. At saka siguro, sign yan ni Lord na need ko i-evaluate yung mga decisions ko in life. Napakalala talaga ng mga decision ko. Kung sana, hinayaan ko na lang yung bus na makalabas doon sa parang complex. Mas malapit sana yung nilakad ko. Pero dahil pabalik pa yung ginawa ko, so umatras ako. Ang layo na pala nun. So wala ko na pala. Naligaw lang ako. Tapos napatanong talaga ako kung, Lord, ito na ba yung katapusan ko? Ganon. Kasi nung naglalakad ako, wala talagang katao-tao. Tapos nung nandoon ako sa masukal na part, na hindi na ako nakapag-video kasi ang gusto ko na lang is ma-survive yung life. May mga aso na akala ko habulin nila ako. Kunwari nonchalant lang ako doon. Hindi ko pinapansin yung mga aso. Pero sa totoo lang, takot na ako talaga. Ang dami nila, tapos galit na galit sila. Parang bihira at na sila makakita ng tao. Kahal talaga sila malala. Tapos lahat sila naka-sightseeing sa akin. Tapos ngayon medyo natatawa na lang ako, pero kahapon talaga yung takot ko napakalala. Tapos siguro naka-help din na may mga nakakwentuhan ako doon sa hotel kaninang umaga. So hindi na siya masyadong mabigat. Pero kahapon, as in, nung nakita ko yung signage ng hotel, parang munti ka na ako mapaluhod sa relief. Na parang, shucks, nakasurvive ako. Parang, wala talaga. So, kasi, wala akong signal. Ayun pala, kaya nawalan na ng signal yung phone ko. Hindi dahil wala ng signal. Kasi, na-reach ko na yung 5 gigabytes nung eSIM. Pag ganun pala, parang pasok na. Parang, basta madeli-activate na siya. Ganun, pag na-reach mo yung 5 gigabytes. Tapos, sa dami na pinuntahan ko. Talagang doon siya sa masukal na ubos. Talagang hindi ko alam kung paano ako nakasurvive. Awa na lang talaga ni Lord. Biglang dito ba ako tatawid? Hindi pa ata dito. Hindi ko talaga alam kung paano ako nakasurvive. So, lahat data. Tapos, ang dilim-dilim pa doon. Tapos, nung pumunta ako sa may bus station, sabi ko, feeling ko yun na yung nearest na station na makikita ko. Naghintay na ako doon. Tapos, may dumaan na 306 na bus line. Tapos, pinara ko. Tapos, nawala sa isip ko na pang 688 tsaka 679 lang pala yung hihinto doon. Kaya pala, nung pinapara ko yung bus, hindi niya ako pinapansin. I mean, nakahinto siya kasi red light tapos nandoon ako. Kasi hindi niya pinagbubuksan ng pinto. Tapos parang sabi, hindi ko alam kung siguro naawa siya. May nakita siya sa mukha ko na nakakaawa. So pinagbuksan niya ako ng pinto. Hinahanap ko yung station na pinag-pick upan sa akin para alam ko na kung ano yung susunod na station dahil may nakapaskil doon. So, wala siya sa pagpipilian. Tapos nung nakita ko yung bus number, 306 pala yun. 688 at saka 679 lang yung dapat dadaan. So talagang feeling ko naawa lang talaga sa akin yung driver kaya niya ako pinagbuksan. Anyway, I survived. Tapos ganyan, wala akong cute pictures. Na expectation talaga dun is magkakaroon ako ng mga maganda pictures ng sunset, ganun. Ay, wala. Kaya dun ko na-realize na may mga bagay talagang dapat hindi pinipilit. Sana nakinig na lang ako sa katawan ko na
Ayaw bumangon, ayaw lumabas. Anyway, thank you talaga Lord at nakasurvive ako. Nakauwi ako ng buong buo. Naman na nga yung chika. Balik na nga tayo dito sa ano. Diba? Hindi ko na kailangan ng Google Maps. Alam ko na kung saan ako pupunta. Nandito na ako sa National Taichung. At ang daming tao. I mean, may mga tao. Hindi naman ganun kadami. Tapos sumitingin yung sinasabi. Pero wala akong pakita. Siguro naubos na yung hiya ko sa nangyari ka. So, siguro trauma response to. Charot. Lahat na lang trauma response. Pero ayun, din ako nahihiya na may tumitingin sa akin. Kikwento ako. Uy, bakit pa? Ito na siya. So, nasira ko yung remote ng tripod ko. So, hindi na ako makakuha ng mga clip pictures. Ang OOTD ko for. Ang OOTD ko for today. Ang OOTD ko ay lakas makaano. Winter, charot. Ano siya? Naiinis talaga ako na pinilit ko yung so much for pagpipilit. Pinersa ko yung remote nung ano ko, tripod ko. So nasira ko siya ng tuluyan. Imbis na intermittent lang sira niya. Sira siya ng bongga. So ang ganda diba? Hindi na ako makakuha ng cute photos. Try nga natin. Ayos. Let's try here. So, closed pala siya today. So, hindi rin ako makakapasok. Napaka ko naman. Wrong idea pala mag-Taichung ng, lumabas sa Taichung ng Monday. I think, pupunta na ako ng sa Angkor ng hotel para pabalik ng house. Putla ako na naman. One last kaartihan. Ang ganda ng lighting dito. Time check. 5:46. Nasa Taichung pa din ako. Kasi ang dami kong kaartihan. Na-late ako ng 7 minutes. Kakaalis lang ng bus to Kaohsiung ng 5:33. Nakarating ako ng station 5:40. So, ito ang 7 minutes. Feeling ko yung kaartihan ko yung nagtulog. Pero I guess, binibigyan pa ako ng chance na tikman yung first milk tea in the world. Yung first maker ng milk tea. Kasi, hindi nga ako nagmi-milk tea nung nakaraan dahil yung sakit nga ng lalamunan ko. Tapos nung hininto ko, umayos na yung lalamunan ko. Nandito sa Taichung yung first milk tea brand. Tapos sabi ko kaninang umaga, itatry ko siya. Pero hindi ako nagka-chance. Ngayon, may chance. Nag-search ako ng nearest location and meron dun sa tawid ng bus station. It's meant to be na wag pa ako umalis. Bigyan ko nag-rason yung sarili. Dito ako sa Taroko Mall. Taroko Mall. Ngayon, 7 pa. 7 pa aalis yung bus to yung next bus to Kaohsiung. So may time pa akong magala. Matutulog lang rin naman siguro ko sa hotel pagkarating. Buti sobrang helpful nung bus attendant doon sa
sa station. So, pinaiwan niya yung luggage ko. Ay, nasa kayong lift ko. Hanap ko na siya. Ito pala siya. Nagtatago pala siya sa gilid. Hi. Table for one? Table for one? Yes. Yeah. Thank you. Oh, thank you. Ganyan ako ng menu. In-expect ko medyo expensive. Pero parang okay lang naman. Flavored tea. Fresh milk. Ano kaya kasi? Please order at the counter. Ano pa yung food? Savory. Shumai duvet. Braised bean curd. Steamed dishes. Pork shumai. Naka-order na ako. Tapos, kumuha ng rice, ng shumai, tsaka ng bubble tea. $386 lang yung total ko. Grabe. Ang feeling ko dapat yung ginastos ko sa hotels, dito ko na lang ginastos. Kasi, well, na-realize ko na hindi siya worth it para dun sa food na kinuha ko. Kasi yung kinain ko lang dun is pasta fries, tas yung sangria na, tas hindi ko naubos yung food. Compare doon, ang bill ko doon is $1,090. Tas dito, $386. So, yung naka-order ako, ang cute pa naman ng experience nung pag-order ko, yung nilapitan ako dito nung waitress. Tapos, pumunta ako dun sa counter ko. So, na-full yung memory ko. So, wala na naman tayong video nun. Sobrang dami kong i-edit. Iniisip ko pa lang yung mga i-edit ko. Parang napapagod na. So, pero ang saya. Okay. Baka makalimutan ko yung oras. Maiwan na naman ako ng bus. Bukas na ako makakarating. Almost order complete. Literal na maliit lang pala siya. Pero yung milk, tinawindang ako. Kasi ang laki. Tingnan mo. Medium lang to. Kasi laki na. Oh my God. Ang dami. Oh, may thumbnail na ako. Siyamay na lang iniintay ko. Taste test. First milk tea in the world. First bubble tea. Ilang milk tea ko na ba ito? Pang 5? 5th milk tea. Para sure, 6th milk tea of that grade. Taste test. In fairness, parang may kakaiba sa kanya.
May 1 hour ako para ubusin ko. Akala ko siomai yung in-order ko. Okay, kompleto na yung order ko. Pero feeling ko may mali. Kasi ang in-order ko is, alam ko siomai. Tapos, ang in-expect ko siomai. Pero ang huling dumating is itong chicken. So, ito yung rice. Ang akala ko ito yung chicken rice something. Pero ito pala. Yes. Oh, this is correct. This is siomai. Oh, okay. Okay, thank you. Sorry. So, ito nga yung siomai. Hindi ko siya in-expect. Ang rice ball. In-expect ko is dumpling. Okay. Okay. Let's eat. So, it turns out, puro rice pala yung in-order ko. Salma kasi nila. It's the moment of Golden Chops. May pagkakawig yung lasa niya sa adobo. Kapag ako tabi yung siomai, parang dumplings. Mission success. Isa talaga sa mga nilista kong goals. Tikman yung first milk tea in Taiwan. And success tayo sa part na nakakain tayo. Ngayon, kailangan ko nang bumalik sa station. Kasi baka maiwan ako. Saan nga yun? Ating dito. Hindi na umuulan. Ang lamig! I'm gonna miss this weather. Parang ilan na yung nagsabi sa akin na mainit daw sa Kaohsiung ngayon. So good luck. So cold. Ay, na-take out ko pala. Hindi ko na kaya ubusin. So, pina-take out ko na. I'm back sa station pero wala pa yung bus.
Ay, mabuti nang mas maaga. Sasalin. Dito muna ako. Tatambay. I-check ko lang ako. Nandun pa yung bag ko. So, baka nauna na yung bag ko sa Kaohsiung. Lamig. Nandun pa rin siya. Ito muna ako. Napakalamig. Parang nalo ko na-excite mag-winter sa SK. Ano ba? Yung buko. Saan na kaya yung bus? 6118? No, that. Ang kali ng buko. Ano po muna ako? Pina-take out ko yung natira. Yung pina-take out ko, nakita ko yung poster. Tapos tinanong ko yung waiter, can I keep this? Tapos tinawanan ako, pero wala akong pa. Sabi niya, yes. Tapos tumawa siya. Asan na? Ito. Sabi niya, so weird. Weird girl. Cute. Souvenir.